sa Allah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, warahmatullahi wabarakatuh. وَمَا خَلَقْتُمْ الْجِنَّ وَالْإِنسَ Nandito po kami ngayon sa Santa Rosa, Laguna, sa may Balibago, sa may Unitap Santa Rosa, sa tapat ng Target Mall. ang mga espiritu at ang mga Ang nasa engkanto ay si Sheikh Pais Ricard. at ang mga tao maliban ako isang bayan lamang. Yan po ang layunin kung bakit tayo narito sa ibabaw ng mundo. Hindi lamang para magtrabaho, mag-asawa, mag-ipon, kung hindi meron tayong pinakamahalagang layunin kung bakit tayo narito sa ibabaw ng mundo. Ang ta'budullah wa la tusyrika bihi syai'an. Sambahin mo ang Allah, ang iyong tagapaglikha. Huwag mo siyang bibigyan ng katulad. Laysa kamithlihi syai'. Dahil wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Huwag mong sabihin na ang Diyos ay may anak. Wala siyang anak. Lam yalid. Wala siyang anak. Walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. At sa kanya walang makakatulad. At siya ay nag-iisa lamang. Yan po ang ating tagapaglikha na siyang lumikha ng kalangitan at ng kalupaan at ng buhay at ng kamatayan. Yan po. Wala siyang katulad. Sinabi niya, wala siyang katulad. Huwag mo siyang bibigyan ng katulad dahil ikaw ay tunay na nagkakasala. Dahil ikaw ay nilikha lamang ng iyong tagapaglikha. Video mo Ustads, video. Siya lamang ang nakakatapid ng lahat. Come. Kaya kung ano ang sinabi ng Allah, yun ang dapat mong gawin. Ittaqullaha. Katakutan mo ang iyong tagapaglikha. Haytu ma kunt, kahit saan ka naroroon, katakutan mo siya. Ittaqullah. Katakutan mo ang iyong tagapaglikha. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Katakutan mo ang iyong tagapaglikha, huwag mong hayaan na ikay bawian ng kamatayan na hindi ka sumusunod, na hindi ka tumatalima, na hindi ka sumapapasakop sa Kanya. Dahil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayo ay nagmula sa Allah at tayo magbabalik sa Kanya. Huwag mong kalimutan na tayo ay babalik sa ating dakilang tagapaglikha. Katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kun fid dunya ka'annaka garibun aw abirus sabil. Ibig sabihin, ituring ninyo ang inyong mga sarili na kayo ay dayuhan lamang o estranghero lamang dito sa ibabaw ng mundo. Kayo ay nagdaraan lamang dito sa ibabaw ng mundo. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang katulad ko ay isang taong naglalakbay sa disyerto dahil siya isang Arabo na nakasakay sa ibabaw ng hayop, sa ibabaw ng kamelyo. Naumpo ng isang puno ng tama. Ito lamang ang makikita mong kalimitan sa disyerto. Ang iyong lingkod ay nakapagtrabaho sa Saudi Arabia sa loob ng 35 years. 35 years ako nagtrabaho sa bansang Saudi Arabia. At doon ko niyakap ang Islam. Ako ay dating Katoliko na yumakap ng Islam sa bansang Saudi Arabia.
at buko na pag-aralan ang Islam. Kaya kami narito, iisa lamang ang aming hinahangad doon sa kabilang buhay. Doon sa kabilang buhay. Yan lamang po. Wala nagbabayad sa amin dito. Hindi kami nag-iwi ng anuman sa inyo. Meron kaming babasahin. Libre. Meron ako yan sa loob. Meron kami dyan babasahin libre. Pinamimigay namin. At kung merong magtatanong sa inyo, meron pa siyang premyo. Inshallah. Ang tanging hinihingi lamang namin sa inyo ay ang inyong pagdinig. Ang inyong mga puso. Buksan po ninyo ang inyong pagdinig at inyong pangunawa. Dahil kung ang baso na nakataob kahit anong salin mo ay hindi malalagyan ng laman. Kaya yan ang hinihiling lamang po namin sa inyo. Buksan ninyo ang inyong pandinig at ang inyong mga isipan. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang katulad ko ay isang tao naglalakbay sa desyerto. Dahil lahat tayo ay estranghero lamang dito sa ibabaw ng mundo. Tayo ay nagdaraan lamang dito sa ibabaw ng mundo. Hindi tayo magtatagal. So nakasumpong ng puno. At siya'y sumilong at pakatapos. Sa sandali, iniwan ang puno. Ganyan po ang buhay natin. Maiksi lamang po ang itatagal natin dito sa mundo. Tandaan niyo yan. Yung kalimutan yan. Dahil lahat ng tao ay makakaranas ng kamatayan. Kuno nafsin da'ikatul maut. Ang tao ay mayroong katapusan. Ibig sabihin. Kaya, sabi ng propeta, ituring ninyo ang inyong mga sarili na kayo ay dayuhan lamang dito sa ibabaw ng mundo. Kayo ay naglalakad lamang, passers-by. Katulad dito, nagdadaan sila. Meron silang patutunguhan sa kanilang mga tahanan. Kaya, ang sabi ng propeta, huwag mong kalimutan na ikaw ay nagdaraan lamang dito sa ibabaw ng mundo. Ibig sabihin, hindi tayo magtatagal dito sa ibabaw ng mundo. Pansamantala ka lang lililim, sisilong sa iyong tahanan. At darating ang panahon, iiwanan mo yan. Iiwanan mo yan. Hindi ka magtatagal. Iiwanan mo yan. Kahit gaano karami ang pera mo. Hindi mo maduduktungan ang iyong buhay. Kaya huwag mong kalimutan na isang araw ikaw ay babalik sa iyong Panginoon at ikaw ay tatanungin. Tatanungin ka ng iyong Panginoon. Doon pa lamang sa libingan ay meron ng katanungan doon. Kung ano ang ginawa mo dito sa ibabaw ng mundo, yun ang magiging kapalaran mo doon sa libingan. Kung sinamba mo ang iyong Panginoon, alhamdulillah. Pero kung hindi, a'udhu billah, makakaranas ka ng parusa. Doon pa lamang sa libingan. Habang inaantay mo ang final, yung tinatawag na araw na paghuhukom.
na tayo ay bubuhayin muli. Kaya kami naririto ay bilang pagpapaalala. Unang-una sa aming sarili at ganoon din sa inyo. Dahil sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kailanman ay hindi magiging ganap ang inyong pananampalataya hanggat hindi ninyo ninais sa inyong kapwa kung ano ang nais nyo sa inyong sarili. Kaya namin ginagawa ito. Kaya namin ginagawa ito. Dahil hindi magiging tunay ang aming paniniwala, ang aming iman, kung hindi namin ninais sa aming kapwa kung ano ang nais namin sa aming sarili. Kaya namin ginagawa ito. Hindi kami nang hihinging anuman sa inyo. Ang hinihingi lang namin ay buksan ninyo ang inyong pandinig at ang inyong pangunawa. Kaya mga minamahal na mga magulang, bawat isa sa atin ay meron tayong tungkulin. Ano yun? Sambahin mo yung lumikha sa iyo. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Katotohanan, ang kasalanan na walang kapatawaran ay yung binibigyan mo ng katulad ang iyong tigapaglikha. Itinutulad mo siya sa kanyang mga nilikha. Ito ang mabigat na kasalanan na walang kapatawaran. Pero maliban doon ay patatawarin niya. Maliban sa pagtatambal, katulad ng sinasabi mo ang Diyos ay may anak, ito ay napakalaking kasalanan. Wala siyang anak. Dahil sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang katulad. Ay sa kamikli siya. Wala siyang katulad. Wala siyang kahalintulad. Kaya huwag mong sasabihin na ang Diyos ay may anak. Katulad ni Moses. Katulad ni Moses. Nagreklamo siya sa Allah. Ya Rabbi, Panginoon, pagalitan mo ang aking mga tao. Dahil palagi nila akong iniinsulto. Ang sabi ng Allah kay Moses alayhis salam, Ya Musa, hindi ko ginawa sa aking sarili yan. Ako na nga ang kanilang Panginoon, hindi pa rin ako ligtas sa kanilang pag-iinsulto. Sinasabi nilang ako ay may anak. Wala siyang anak. Kaya kapag sinasabi mo ang Diyos ay may anak, iniinsulto mo ang iyong tagapaglikha na siya'y walang katulad. Kahit sa anong dokumento, ngayon, ipakita ninyo sa akin, kahit sa anong dokumento na sinasabi na ang Diyos ay may anak. Kahit sa Biblia, pakita nyo, mayroon pa kayong premyo. Pero sinasabi ko sa inyo, wala kayong makikita sa Biblia dahil ang inyong lingkod ay dating Kristiyano na yumakap ng Islam. Kaya, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, kung talagang kayo ay mayroong takot sa Diyos,
At kung talagang kayo naniniwala na mayroong kabilang buhay, kailangan suriin ninyo mabuti na ang inyong paniniwala, ang inyong relihiyon ay siya nga relihiyon na siyang ipinangaral ng lahat ng mga propeta na isinugo ng dakilang tigapaglikha. Nagsubo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta para ituro sa tao ang tamang pagkilala at pagsamba sa dakilang tigapaglikha. Kaya kung ang relihiyon mo na kinabibilangan ay hindi katulad ng turo ng mga propeta, may problema ka. May problema ka. Magkakaroon ka ng problema. Doon pa lamang sa libingan, magkakaproblema ka na. Ito ang unang-unang pintuan patungo sa kabilang buhay. Al-Qubur, ang libingan. At sa libingan, ay merong katanungan doon. Tatanungin ka ng mga anghel. Hindi totoo yung sinasabi ng mga iba. Kapag namatay ang kanilang mga kamag-anak, ang sasabihin nila, maligaya na siya. Kasama niya na si Lord. Maligaya na siya. Kasama niya na si Lord. Paano mong nalaman? Sinong Lord ang kasama niya? Ni wala nga yatang sinunod ni isang utos yun eh. O baka ang ginagawa niya puro laklak lang eh. Minsan pa nga eh sumisinghot eh. Tapos pag namatay, sasabihin mo kasama na ni Lord. Anong klaseng mentalidad meron yan? Eh kung dito nga sa ibabaw ng mundo, may mga patakaran dapat kang sumunod. Kung gusto mo magmaneho, kumuha ka ng lisensya. Hindi ka basta-basta makakuha ng lisensya. Ihingihan ka ng mga requirements. Police clearance, barangay clearance, NBI clearance. Dito pa lang sa mundo sa palagay mo kaya sa kabilang buhay, walang requirements doon sa paraiso ng tigapaglikha. Basta isipin mo lang makakapasok ka sa paraiso. Halusinasyon. Halusinasyon. Kaya mga minamahal, mga magulang, mga kapatid, katulad ng nasabi ko nung una, kami ay naririto para magpaalaala. Dahil ang tao ay sadyang makakalimutin. Ang tao ay sadyang laging nagkakamali. Laging nagkakasala. Walang perfectong tao. Wala. Kaya kailangan niya ng perfectong gabay. At yan ang Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ibig sabihin, sa araw na ito ay aking ginawang ganap ang relihiyon para sa inyo. At aking nilubos ang pagpapala sa inyo at pinili, itinakda ko para sa inyo ang Islam, ang inyong relihiyon. Kaya ang Islam ito ay perpekto at kumpletong relihiyon. Dahil sa ito ang kailangan ng tao. Walang perpektong tao. Lahat ng tao ay nagkakamali. Walang perpekto. Kaya kailangan niya ng perpektong gabay.
Kung sinusunod mo ay ang relihiyon na gawa ng tao, saan ka datamputin? Wala kang pag-asa. Doon sa kabilang buhay. Wallahi, wala kang pag-asa. Pero kahit na anong kasalanan ng tao, kung sinasamba niya yung lumikha sa kanya, may kapatawaran. Pero kailanman hindi mo sinamba ang iyong tagapaglikha, wala siyang, hindi kanya kikilalanin. Doon pa lamang sa hukay, makakaranas ka na ng parusa. Kaya, minamahal ng mga magulang, mga kapatid, huwag nating kalimutan na ang bawat isa sa atin ay merong tungkulin na sambahin mo. Tangi ang iyong tagapaglikha. Ang ta'budullah, ha? Wala to sa kabisa yan. So hanggang dito na lang at gusto ko nang bigyan ng pagkakataon ng aking kapatid na magbahagi sa inyo. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.